We thank you, Jesus. Father God, we just honor your presence, Lord God, this morning, Lord God. We continually, Lord God, to invite your very presence, Lord God, in our midst, oh Lord God. Let your spirit, oh Lord God, be upon us, oh Lord God. Let the spirit, Lord God, of true worshiper, oh Lord God, come, Lord God, into the church, Lord God, of Shiloh Ecclesia, Lord God, in this season, oh Lord God, an hour, oh Lord God, that is coming, oh Lord God, that you're going to see, oh Lord God, the true worshiper, Lord God, will worship you, Lord God, in spirit and in truth, oh Lord God. The true worshiper, oh Lord God, will lead us, oh Lord God, to stand, oh Lord God, in this end times, oh Lord God. We thank you, Jesus, oh Lord God. We bless your name, Jesus. We honor you this morning, oh Lord God. We bless you, Lord God. Holy Spirit, do what you want to do, oh Lord God. Speak what you want to speak, oh Lord God. In the name of Jesus, amen and amen. Ayan. So, Pastora may want me to share the Word of God about worship. And then sabi niya kahapon, Day, i-share mo yung about sa worship na that connects in prayer. Sabi ko, Lord, paano to? Yung kahapon lang yun. Sabi niya sa akin, Day, yung worship that connects in prayer na nagre-result sa power ng Lord. Sabi ko, eto na kahapon lang. Sabi ko, Lord, paano yun, Lord? Sabi ko, paano ko gagawin po? Kahapon lang yun sinabi. Sabi ko, Lord, in Jesus' name. And then, sabi ko, Lord, and then, tinignan ko yung tao na nire-reveal sa akin na nasa Bible. Kasi, bago pa sinabi ni Pastora yon, merong mga tao na ni-reveal sa akin ng Lord. Yung story nila sa Bible, sabi ko, Lord, ito yung sinasabi mo sa akin, si ganito, si ganyan, nasa kasi ganito. Yung i-share, yung life na i-share dito sa sa buong congregation. Sabi ko, Lord, paano ito? And sabi ko, Lord, paano sabi ni Pastora, yung worship that connects in prayer that will result to the power of God. And then, nagulat na lang ako, sabi ng Lord, yung taong ni-reveal ko sa'yo, sabi nga si Paul and Silas, when they worship God, sila King Jehoshaphat when they worship God, and si Daniel when they worship God. Sabi nga, these three things, sabi nga, ang meaning nun is the end-time worship. Sabi na, yung pala yun, sabi ko, Lord, ano bang ibig sabihin ni Pastora doon? Una, sinasabi ni Pastora na, Day, ituro mo yung worship that opens the portal of heaven. Yan. Sabi ko, Lord, in Jesus' name. Yan. Sabi ko, lahat tayo kukonek. Pero sabi ko, Lord, I want to be who you are in your presence. Hayaan mo yung worship na itinanim mo sa akin, yun yung mag-spread din, and yung mga revelation na binigay mo. And it's okay may part doon na yung basic muna para doon sa mga hindi pa nakakaalam, para doon sa mga bago pa lang. Amen. And then later na lang yung end time worship. Ayan. So, ano ba yung ibig sabihin ng worship? Balik lang ulit tayo. Ano ba yung ibig sabihin ng worship? Yan. Inaanyayahan ko nga po, kumpleto pa ba sila? Nandito ba sila? Inaanyayahan ko nga po yung mga worship leader natin na pumunta po dito sa unahan. Sana po. Calling all the worship leader po, I invite po yung mga worship leader. Yan. Okay, yun. Konting bilis lang po. Sabi nga, ano ba yung pag sinabing worship? Yan. Ano ba yung pag sinabing worship? Sabi dito, worship is an act of expressing our adoration, reverence, and awe for God. Amen? And ito, tatanungin ko po yung mga worship team, yung mga worship leader natin. Tita Rose, kasama ka po dito. Ayan. Unahin na po natin si Joshua. Ano po ba yung worship? Ano po ba yung worship? Gusto ko po kasi maging practical. Kasi yun po yung magiging araw-araw na buhay natin kung paano natin i-worship ang Lord. Amen?
Amen. Ayan. So, Joshua, ano po ba yung worship para sa'yo? Amen. So, sabi nga po sa Word of God that we offer our lives as a living sacrifice to the Lord, holy and acceptable as our worship before the Lord. Ang worship po natin is primarily po ang buhay po natin, ang puso po natin. Kung paano po natin binibigay yung buhay natin sa Diyos. Yun po yung pinaka-deepest na worship na maibibigay daw natin. Yung kapag tinawag ka ng Lord daw, may pinapagawa sa'yo ang Lord at nag-yes ka. Nasabi nga po sa Bible, the first word daw po na na-mention ang worship sa Bible is sa time ni Abraham. Nung in-offer niya si Isaac, sabi doon, worship is something na ino-offer na may kurot sa atin na masakit. There are times, di ba, ang worship po kasi natin, when we come, kahit nasa bahay po tayo, hindi naman po lahat ng panahon madali sa buhay natin. Nakakaranas ng struggle, ng mga problems, etc., etc. And our heart will still, Lord, sige Lord, mag-worship ako sa iyo kahit ano mangyari. It's our offering to the Lord. The offering of our hearts, the offering of our lives before the Lord. Na kapag tinawag ka na niya na, anak, gawin mo to, ibigay mo sa akin yan. Anak, pumunta ka doon, kausapin mo si ganito. Amen. So yun lang na po. Just short lang siya. Isang act ng worship sa Lord. Amen. So, yung sa akin po, yung binigay sa akin ng Lord na revelation about worship, it's all about something na hindi hinihingi sa iyo ng Panginoon, pero kaya mong ibigay sa Kanya. Yun yung bagay na parang, hindi naman niya to, yung parang hindi mo makukuha sa Kanya yun, di ba? Parang, is your life that worship God. Naalala ko po sa Bible, sabi doon, God is looking for a true worshiper. Hindi naman niya hiningi sa'yo na purihin mo siya. Hinihingi niya yung kaya mong ibigay para sa Kanya. And that is worship. Worship is not just about singing a song to the Lord. It's all about your life. How you serve God, how you honor God in your life, how you obey the Lord sa buhay natin. Kasi minsan po, ang binibigay sa akin ng Lord na revelation, it's all about, nakala natin, kumakanta tayo, nagpupuri na tayo sa Panginoon. But wala doon yung puso natin. It's all about sacrificing something to God na hindi natin naiisip na yung sarili natin. Parang walang-wala ka na. It's like Job na kahit anong nangyari sa buhay niya, he give the best for the Lord. And naman sinacrifice na yung buhay niya para sa Panginoon. And doon yung napupurihan, doon napiplease ang Lord kapag wala ka na sa sarili mo, kapag hindi mo na naiisip yung sarili mo, kasi ang naiisip mo na lang yung Panginoon sa buhay mo, kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay mo. Amen. And, Anet? Perfect morning po. Sa akin naman po ang worship, sa akin na lang po ito, yung sa buhay ko po. Sa akin po yung worship is, yung kapag ano man yung ginagawa ko siya para sa Diyos. Na anything na pinapagawa man o hindi, and ginagawa ko yung best ko para dun sa pinapagawa na yun. And yung pag nagpo-pour out ako ng heart sa Lord, it's a worship for me. Amen. And last, Tita Ning. Perfect morning po. Alam niyo naman po ba't ganito boses ko. Lahat po sinabi nila, lahat na po. Pero for me, sa akin po, nire-reveal lang sa akin ng Lord is, worship is who you are. Bilang anak ng Diyos. Anak ka ng Diyos eh. Anak tayo ng Diyos. So kung anong ginagawa mo, is who you are in front of God, is worship. Worship is faith. Worship is, ano ba yun? Faith. Basta lahat po ng ginagawa natin. And the highest form of worship ngayong end times is prayer. Yun po yun. Ayan. So, amen. Ayan, narinig niyo po yung mga worship leader natin, kung anong meaning sa kanila ng worship. Amen. And I think, Ayan. Sabi nga dito
Ito from Pastora May ito From Pastora May po ito. Worship entering into the realm of God is you worship in spirit and in truth. Truth is entering in knowing all the personality and character of God, and spirit is in the realm of God. Ayan. Ayan. So, mababanggit po natin yan mamaya doon sa as we worship God in spirit and in truth. Amen. Ayan. So, ano pa yung ibig sabihin ng worship sa atin? Sabi nga, mamaya doon po yun sa pagpasok doon yung parang sa spiritual realm is yung worship is allow us to focus on God. Nabanggit yun ni Mem. That when we start to worship God, we are start to focusing on God. Amen? Bakit, paano ba yung pag-worship sa Lord, na nakafocus na sa Lord, na kapag, ito yung time na wala na kayong pakialam sa katabi nyo. Amen? Paano mo malalaman kung nakafocus ka na sa Lord? And ito yung sinasabi din ni Pastora, paano mo malalaman that you're entering into the Spirit ng Lord when you worship God kung wala ka nang pakialam sa katabi mo? Kasi all you want and all yung nasa mind mo is magpo-focus na sa Panginoon. Amen? Na wala ka nang iniisip na iba kung hindi nakafocus ka na sa Panginoon. Amen? Kasi kapag nakikita mo pa yung katabi mo, kapag nag-worship ka pa at nasisilip mo pa yung ginagawa ng katabi mo, hindi ka pa yun, you're not. Sabi nga, you are just singing pa lang. You are just singing. You are just, maaring tinataas mo yung kamay mo, pero hindi ka pa nakakapasok doon sa presence ng Lord. Kasi nakikita mo pa yung mga ginagawa ng katabi mo. But when the moment you worship God, you close your eyes, you focus yourself unto God, na wala ka nang nakikita, wala ka nang napapansin, na sa kahit anong katabi mo, kundi si Jesus na lang yun, when you worship God, that's the time na nakapasok ka na sa worship. That's the time na inaalaw mo na yung focus mo is si Jesus. Ayan. And kung napapansin nyo, di ba, bakit ang pastor natin, bakit dito sa church, bakit nauuna yung worship bago mag-preach ng word? Hindi po yan basta nangyari lang, kundi yung worship ang nagpa-plow. Kundi yung worship yung nagpapalambot ng atmosphere para makapag-flow ng smooth yung word ng Lord. Ano ba yung pinaplow doon? Sabi niya, ano ba yung pinaplow? Yun yung mga dala-dala ng bawat isa sa atin bago pa pumunta dito. At when you worship God, mapapansin nyo, bakit iba galing mabigat yung kalooban nyo, pero pagka naka-worship ka sa Lord, ba't parang gumagaan yung feeling mo? Nakaranas ba yung bawat isa na ganon? Halimbawa, buong linggo, talaga naman. Di ba? Ang daming mga nangyari sa buhay mo. Pero when you enter into the presence of God, when you worship God, parang lahat, ba't parang may something na parang nawawala yung kabigatan? But parang something kanina nga daw, the sorrow may last for a night. Pero grabe yung joy ng Lord. Amen? Yun yung time na napaplaw na ng Lord yung puso ng bawat isa sa atin. Ayan. Yung pala yun. Ganun pala yun. Opo, ganun po yun. Yung worship yung nagpaplaw. Kaya pala parang nakakaranas ako pag nag-worship. Kanina galit ako, pero ngayon parang lumalambot na yung puso ko. Kanina parang naiinis ako, pero ngayon parang lumalambot na yung puso ko. Yun yung ginagawa ng worship sa buhay natin. Amen? Amen? Kaya talagang bawat isa dapat excited kapag nag-worship, kapag pumupunta dito. Amen? Kaya sabi nga, sa word na lang ni Pastora, doon na lang pupunta. Hindi po, allow yourself na pumunta during the time of worship. Allow yourself na pumunta kasi doon ka pinaplaw ng Lord. Doon pinaplaw ng Lord yung puso ng bawat isa sa atin to prepare us para sa pagbigay ng word, ng seed, ng word of God, ni Pastora. Kaya tinatanggal yun para kapag tinanim yung word ng Lord sa puso mo, smooth na. Kasi kapag yan,
Kapag pumunta ka dito, hindi pa natibag yan, ay may inis pa, may galit. Pagka nag-preach si pastora na about forgiveness, ay ako yan, pinapatamaan ako. Diba? Kasi hindi pa na-plow yung heart natin, di ba? Pag nag-speak si pastora na, ay, disobedient, ganyan. Ay, ako yan talaga. Parang ano si pastora, ganyan. Alam na ganyan. Ako yung pinapatamaan. Because hindi pa na-plow yung heart natin. But when the Lord, pag na-plow na ng Lord, natanggal na ng Lord sa worship pa lang, naayos na unti-unti nang napalambot yung puso mo. Kapag alam mo naka-experience ka ng galit, kapag alam mo naka-experience ka ng unforgiveness, and yung word ng Lord, sinabi ni pastora na forgive one another, sasabihin mo na lang, yes, Lord. Amen? Kasi na-change na. Sa presence ng Lord, when you worship, na-change na yung heart mo. Lumalambot na yung heart mo. Amen? Kaya hindi mo na sasabihin, ay, pinapatamaan ako. Sasabihin mo na, para sa akin yun, para mabago ako. Amen? Ayan. So, isa yun sa part na ginagawa ng worship. And, same thing din, bakit, kung napapansin niyo po very practical lang po ito. Kung napapansin niyo, bakit after ng celebration natin, nagpapa-worship pa rin si pastora? Papansin niyo yan? Kapag after lang, lahat ng miracle nagwa-worship pa rin. Amen? May nakakapansin ba nun? Amen. Ayan, nakapansin pala nila. Kasi that's the time when you give adoration sa Lord, sa lahat ng miracles na nakita mo. Nagpapasalamat ka ba kasi pinagaling ka ng Lord? Amen. Then we give God the glory. Even Pastora May, give God the glory kaya siya nag-worship sa Lord. Amen. Kaya sa lahat ng every time na nagkakaroon tayo ng miracle sa buhay natin, we will give God the glory through our worship. Amen. Amen. And sabi nga dito, bakit ba natin kailangan mag-worship sa Lord? Minsan may mga nagtatanong na ganyan lalo na kapag mga bago. Yan. Kaya binilin din ni Pastora yan Bakit ba kailangan nating mag-worship? Unang-una sa lahat, sabi nga sa Isaiah 43, verse 21, "These people I have formed for myself, they shall declare my praise." We are created to worship God. Pakisabi nga sa katabi mo, you are created to worship God. Kaya di ba merong kanta, to worship you I live. Amen? We are created to worship God. We are created to worship God. Sabi, to worship you I live, to worship you I live to worship you. Amen? To worship Him, kaya ka nandito. To glorify Him, kaya ka nabubuhay. That everything that we do, we will give God the glory. Kahit nasaan ka pa, kahit nasa eskwelahan ka, kahit nagtatrabaho ka, kahit bilang anak, bilang ama, bilang nanay, is to give God the glory. Amen? Is to give God the glory. Kasi we are created to give God praise. And isa dito, bakit ba natin wino-worship ang Lord? Because of who He is. Sino ba siya sa buhay mo? Sino ba siya sa buhay mo? KD, sino ba ang Lord sa buhay mo? KD, sino ba ang Lord sa buhay mo? Hindi siya sumasagot. Nanay Vita, sino po ang Lord sa buhay nyo? Ano pong ginawa niya sa buhay nyo? Siya daw ang aking Diyos na makapangyarihan sa lahat. Omni, sino ang Lord sa buhay mo? Savior and a lover of my soul. Amen? Kayo, sino? Jimboy, sino ang Lord sa buhay mo? Ha? Ano? At tatay niya. Okay? Diba? Sabi nga, sino ang Lord sa buhay natin? Kaya natin pinapasalamatan, kaya natin wina-worship ang Lord because of who He is in our life, not because of who we are. Amen? Kaya yung palagi sabi niya, bakit palagi kayo nandiyan? Bakit palagi kayo nag-worship kahit na may problema kayo? Because I worship God, because of who He is, not because of who I am. Amen? Amen? Misa nabubuhay tayo sa condemnation, pero wala naman sa salita ng Diyos. Sabi nga, palagi ka na lang walang karapatan gawin yun. Palagi, the reason why we live is to worship God. Not because of who I am, but because of who you are. But because of who God is. Ano ba ang Diyos sa buhay natin? Diba? Sabi ko nga
Bakit ka ba patuloy na kumakanta dyan? Sabi ko, bakit ka ba kahit na anong problema mo, nandiyan ka? Bakit kahit na ano man yung dinadanas mo, nandiyan ka? Kahit may sakit, kahit nasa ospital yung tatay mo, kahit na antok ka, tumutugtog ka dyan sa piano na yan. It's because of who God is in my life. Sabi ko nga, how can I say no? Kung alam kong ang Diyos yung nagbuhay sa tatay ko, paano kung di tutugtog ng piano? Diba? Amen? Kahit na antok po ako noon, talagang pumipikot na po ako. Pero because of who God in my life, I stay. Sabi ko nga, Lord, yung simpleng, hindi simple yun eh. Yung simpleng hindi ako iniwan ng Lord. At tinanggap niya ako kung sino ako. I just praise God. I just praise God. Doon sa bagay na yon, I just praise God. I can't stop. Sabi ko nga, kung ang Lord hindi ako sinukuan, bakit ako susuko sa Kanya sa pagpupuri? Amen? Minsan mga wala ng mga boses yung mga worship leader na yan. Minsan parang nangihina na yung mga di ko alam, parang nagpapasahan na kami dahil nauubusan na kami ng boses. But we keep on singing, we keep on worshiping God because of who He is in our life. Kaya nagpapatuloy po kami. Amen? At lahat ng church ng Shiloh magpapatuloy din sa pag-worship ng Lord. Amen? Makikita pa rin na sa panahon na to, lahat ay nag-worship sa Lord. Amen? Makikita ng Lord na lahat ng panahon, makikita nila ang church ng Shiloh is mag-worship sa Lord. Amen? Ay, because of who He is, because He is Jireh, our provider. Amen? The Lord provide for us. That's why I give thanks to God. Maraming bagay na pwedeng ipagpasalamat sa Lord. Kaya hindi ka mauubusan ng dahilan para papurihan siya. Amen? Yung buhay na lang natin. Sabi nga doon, let everything that has breath praise the Lord. Amen? May hininga pa naman, buhay pa ba yung katabi mo? Pakitignan. Let everything that has breath praise the Lord. Amen. Kaya patuloy na magpupuri yan sa Panginoon. Amen. Ayan. So, and sino nga ba yung mag-worship sa Lord? Sino yung mag-worship sa Lord? Sino ba yung may karapatan na mag-worship sa Lord? Sino? Amen. Sino? Yung mga may hininga, sabi niya, totoo yun. Bawat isa sa atin, bawat yung katabi mo, sabihin mo, we will worship the Lord. Amen. We will worship the Lord. Yun na yung sinabi ko kanina na yung sa Psalms 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Kaya lahat ng may hininga, habang buhay ka, meron kang karapatan at may kalayaan kang magpuri sa Panginoon. Huwag mong sayangin yan. Habang may paa ka, habang naipapadyak mo yan, ipadyak mo sa Panginoon. Habang may kamay ka, ipalakpak mo yan sa Panginoon. Habang naitataas mo, di ba yung iba, ay kasi merong ano ba yun? May, ano bang tawag nito? Ayan, sabi ni Ma'am Letty, habang wala pa daw rayuma, in Jesus' name. Okay, magpuri sa Panginoon. Habang nakakatakbo ka pa, amen? Habang naigagalaw mo pa yung paa mo. Amen! Magpupuri tayo sa Panginoon. Sabi si Ma'am Letty nga, regardless of age, she worship God. Amen? Kaya kahit bata, pwedeng magpuri sa Panginoon. Amen? Walang age limit. Amen? Kahit sino sa atin pwedeng magpuri sa Lord. Kaya bawat isa sa atin, kung sino yung may boses, ayan, sabi, kasi hindi maganda yung boses ko. Wala naman kasing sinabi sa Word of God na kailangan maganda yung boses mo. But let everything that has breath, we will praise the Lord. Kaya kahit na kung ano man yung boses mo, wag mo na iisipin yung sasabihin ng katabi mo. Amen? Wag mo iisipin yung kasi baka marinig yung boses ko, ma-discover ako. Ayan tayo eh. Di ba? Kailangan hindi. We will worship God habang may, sabi ko, kung pwede nga lang hiramin namin yung mga boses nyo, idugtong namin dito sa lalamunan namin kapag todong-todo na kami sa worship eh. Pag sinabi ni Ma'am Letty na, ayan na, talagang ang hamon sa amin talaga, hallelujah, praise the Lord. Yung tipong nakawalo na ng worship.
nakawalo ng palipat-lipat ng kanta, pero talagang lahat ng worship team, gagano na. Kasi ano na yung boses, pero we still worship God. Amen? Kaya sabi nga, huwag tayong mapagod sa pagpupuri sa Panginoon. Habang may hininga ka pa, habang meron pang ilalabas yung boses mo, magpupuri ka sa Panginoon. Habang naigagalaw mo pa yung kamay mo, habang nakakatayo ka pa, mag-worship ka sa Lord. Habang kaya mo pang pumunta dito, mag-worship ka sa Lord. Umattend ka ng Sunday celebration habang kaya mo pang pumunta dito. Amen? And kailan ba natin pupurihin ang Panginoon? Kapag puro blessing, magpupuri tayo sa Panginoon. Talaga naman. Di ba? Masaya tayo pag may blessing. Sinong malungkot pag may blessing? Yeah. Hi, 50 million, Iris. Di ba? Sinong hindi masaya? Di ba pag may blessing? Si Ma'am Letty. Pero sabi nga dito, paano naman pag may dumating na problema sa atin? Mag-worship ka pa rin ba sa Lord? Mag-worship pa rin ba tayo sa Lord? Kahit na nasa ospital yung tatay mo, nasa ospital yung buong pamilya mo na, may pamilya ka na nandoon, mag-worship pa ba tayo sa Panginoon? Amen? We learn to trust in God. We learn to trust in God in difficult times. Amen? That's the best worship that you can offer. Kasi lahat kayang magpasalamat kapag meron sila. Pero yung time na walang-wala ka at nagpapasalamat ka sa Diyos at nagpupuri ka, ibang klase yun. Diba? Katulad kaya sila Paul, kaya gano'n na lang sila katindi ng worship and prayer. Kasi mga binabalata na yan sila, pero grabe pa rin ang pag-worship sila sa Lord. Kaya nabubuksan yung lahat ng sarado. Kaya nagkakaroon ng miracles is because of that. Amen? Sabi dito sa Psalms 34 verse 1 to 3, I will bless the Lord at all times, and His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. O magnify the Lord within me, and let us exalt His name together. Amen. I will bless the Lord at all times. Pakisabi nga, I will bless the Lord at all times. Declare it, I will bless the Lord at all times. That in this end time season, that we need that kind of spirit ng worship that will worship Him in spirit and in truth and in all times. Amen? That regardless of situation, nandito po tayo nagsiserve sa Lord. Dito po tayo nag-worship sa Lord. Sabi nga, paano ba natin i-worship ang Lord? Si David, ang isang example doon. Sa 2 Samuel chapter 6, verse 14 to 22, makikita doon that David danced before the Lord with all of his might. David danced before the Lord with all of his might. David danced with the Lord with all of his might. Every time that we worship God, do we give our best? Amen? O nahihiya ka pa dun sa katabi mo? And then sabi nga dito, nung nag-worship si David, may asawa kasi siya. Si asawa ni David na parang pina-persecute siya kasi yun sa the way na magpuri si David. Kasi si David walang pakialam pag nagpupuri yan eh. Kahit ano na lumundag, kahit na anong gawin niya, nagpupuri siya sa Lord. Dumapa lahat, ginagawa ni David with all of his might and with all of his heart, ginagawa niya yan. And then, sabi nga, and same thing din, ganun din tayo magpupuri sa Diyos. With all of your heart. Sabi nga doon, sabi sa Mark 12:30, that we should love the Lord with all of your heart, with all of your soul, with all of your strength. Kailangan buo, lahat yun. Ganun din tayong mag-worship sa Lord. Amen? Amen, that we will worship God with all of your might. At every time kanina dito, natutuwa naman din ako kanina yung time ng worship natin. Talagang,
binibigay ang buong puso sa pag-worship sa Lord. Sino dito nag-enjoy kanina sa time ng worship natin? Amen! Sino dito nag-enjoy sa time ng worship natin? Amen! Even us nag-enjoy. Talagang binigyan po kami ng spirit ng joy kanina. Habang nagpupuri. Alam nyo, lahat na nangyayari dito, hindi aksidente. But it gives joy. It gives spirit of joy sa atin. Diba? Kung yung mata mo, kung ang mata mo critical, ang mapapansin mo lang, nahulog yung microphone. At gumanon pa. Yun ang mapapansin mo. But when you are in the Spirit of God and you worship God, ang mapapansin mo, yung biglang pag-usbong ng presence ng Lord, lalong nag-i-increase yung spirit ng joy. Tama ba? Amen? Diba? Kung ikaw hindi ka critical, yun yung madadama mo eh. Simula nga yung tawa na kami ng tawa, mas nag-increase yung spirit ng joy. Hindi naman dahil nakakatawa si Tita Anel. Pero may something na ibinibigay ang Lord, dinadagdag na spirit ng joy na nag-i-increase. Amen? Kayo ba naalala nyo pa, nung nag-worship kayo, naalala nyo pa ba yung nalaglag ang mic at tumili? Diba? Hindi na. But when you are focused sa pag-worship sa Lord, ang maaalala mo na lang yung grabe yung presence ng Lord na nagbigay ng joy kanina. Amen? Tanggal lahat ng lungkot. Tanggal lahat. Amen? And the Lord replace it with a spirit of joy. Kaya nga minsan, di ba sa sobra pag makikita niyo yung mga worship leader dito, nagtataas sila ng kamay, o kahit yung mga congregation. Ano ba yan? Bakit ba tinataas ng kamay? Is an act ng worship sa Lord. Is an act na sinusurrender mo. Is an act na nagbibigay ka ng glory sa Lord every time you raise your hand. Bakit ka ba pumapalakpak? Because you celebrate the presence of God sa buhay nyo. Amen? Di ba nga kayo, kapag meron kayo na kukuha na reward, di ba minsan pumapalakpak pa kayo? Amen? Tuwang-tuwa kayo. Kapag halimbawa sa mga iba, sa mga young people, sa mga artista, di ba, pag nakakita kayo, pag may nakikita kayo na magayon, tontuwa kayo. But how much more in the presence of God? How much more sa presence ng Lord? Amen. He is the one who saved you. He is the one who blessed you. Amen. That's why you give praise to Him. Amen. Amen. Kaya nga minsan, di ba, pati yung sa mga instrument, grabe yan. Kung kami nandiyan dyan, isa yan sa bagay na nag-a-act ng worship. The way na nagda-drum si Tita Rose. Ayan, nilalabas na yung worship niya. Kaya minsan bigay na bigay. Kaya pawis na lahat. Binigay na yung buong puso't kaluluwa doon sa pagdadrum. Same thing din sa pagpapiano. Makikita yung Kuya Joshua nyo, halos talaga ilabas na yung mga... Bakit gano'n, ate? Bakit ba gano'n yung pag nag-worship yan? Yung parang todong-todo palagi. Oo, kasi dapat todong-todo ka palagi. Just as if eto na lang yung pinaka-moment mo na pwede mong i-worship ang Lord. Amen? Paano pag dumating ang Lord? Hindi mo na mahahabol yun. Kaya palagi mong, pagka may time ka na mag-worship, pag meron tayong pagkakataon na mag-worship tayo, just give our all to God. Same thing din, naging example din si Pastora May sa atin. Amen? The way she worship God. Naku, pag nandiyan ay wala na yung pakialam sa ating lahat. And she worship God with all of her heart. Diba? Wala yung pakialam kahit marinig mo yan, sumisigaw yan. Kahit minsan magro-roar yan, wala nang pakialam yan. Because she is focused sa Lord. She is worshiping God with all of her heart. Amen? Amen. And ito na. Ito na yung end-time worship. That we will worship God in spirit and in truth. 3 bagay yung ibinigay sa akin ng Panginoon na i-share sa congregation. That is in this end-time season. That we must worship God in spirit and in truth. Yun yung sinasabi ni Pastora May kanina. That we must enter into the spirit. Hindi magiging truth yun kung wala ka sa spirit. Hindi magiging makatotohanan yun kung hindi ka nakapasok sa spirit. The moment you enter into the spirit, truth shall come.
Yun yung true worship na mangyayari. Hanggat hindi ka nakakapasok doon, hindi yun magiging makatotohanan sa buhay mo. Kasi marami ka pang iniisip. Marami ka pang bagay na iniisip. But the moment you enter into the spirit of worship, truth will come sa buhay ng bawat isa sa atin. Truth will come sa buhay ng bawat isa sa atin. And then, sabi nga yung end time worship is a worship that brings freedom. Example dito yung buhay ni Paul and Silas sa Acts 16, verse 24 to 27. Mag-start tayo dun sa 25. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Suddenly, there was a great earthquake, so that the foundation of the prison was shaken. And immediately, the doors were open, and everyone's chains loose. Amen. In this end time season, ito yung worship na nagbibrings ng freedom. Kailangan makapasok tayo doon. So worship, doon sa Spirit ng Lord na nagbibring ng freedom. Like Paul and Silas. Amen. Yung worship na kakanta ka pa lang, pero nadideliver na yung mga tao sa tabi mo. Yung kakanta, yung mag-worship ka pa lang, nakakawala na sa kasalanan yung katabi mo. Yung mag-worship ka, lahat ng sarado nagbubukas gaya ng kila Paul. Sarado yung prison, paano nabuksan yon? Paano natanggal ang kandado? It's because of their worship unto God. Sabi, ano ba yung meron sa buhay nila Paul and Silas? It's a genuine worship unto God. Hindi magbibiro yun. Halos talupa na halos tanggalan na ng mga balat yung mga yan. Kung paano parusahan araw-araw. Hindi sila nagbibiro when it comes na nagpe-pray sila and nag-worship sila. And in this end time season, in these great trials na dadating, we must have the Spirit na kahit anong mangyari, we will able to stand. That we will able to stand. That like them, pag-worship mo pa lang, natatanggal na yung mga tanikala. Like si David, nung panahon na si Saul, hindi na maganda yung nai-encounter niya sa buhay niya. Nung si Saul, nagkakaroon na ng problema, pinapatawag niya si David para mag-sing ng song para matanggal lahat ng chains of darkness sa kanya. Amen. And same thing din na ito yung isang bagay na kailangan natin. Na end time worship is that worship that brings freedom. Worship that breaks the chains of darkness sa buhay ng mga bawat tao na makikilala natin. Amen? Yung worship mo pa lang sa Lord. Sa worship mo pa lang tanggal lahat ng tanikala. Sa worship mo pa lang lahat ng sarado magbubukas in the name of Jesus. Ano man ang sarado, bubuksan ng Lord. Ano man ang hindi nila binibigay, bibigay ng Lord. Amen. Open heaven na ito. Remenda shekaramandaraya. Ang gusto ko din yung nagte-teleport eh. Amen. Nakawala sila sa kulungan. Sabi ko, Lord, oo nga no. Naalala ko yung sinishare ni Pastora May kay Pastor John. Yung about sa ascension. Sabi ko, grabe, powerful. Yung buhay nila, Paul, kaya nilang gawin yun sa tulong ng Lord. Kaya nila. And then second to the last is a worship that brings victory. Amen? Na kahit anong mangdanasin natin, we will have the victory in Christ. Amen? Doon yung sa Chronicles, sabi nga dito, is a 2 Chronicles chapter 20 verse 22. Now when they began to sing and praise the Lord, the Lord set ambushes against the people of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against Judah, and they were defeated. Sabi nga sa worship mo pa lang, madidefeat na ang kaaway. Amen. Ang sarap kasi, hindi mo na kailangan gumawa ng kahit ano.
Magwo-worship ka lang, i-defeat na ng Lord yung kaaway. Amen? Alam nyo ba, every time na nagwo-worship tayo, the Lord is working behind. Every time we worship God, kaya kami tuloy din kami sa pag-worship kahit na may problema kasi. Kahit na may problema kami. Kasi alam namin na pag mag-worship kami, sabi nga, ang Lord ang bahala dun sa problema namin. Magugulat na lang kami pagtapos ng worship or pagtapos ng celebration, may good news na. Amen? Sino yung nakaranas na gano'n na may miracle? Sabi ko, kahit na gano'n ginugulo ng kaaway bago ka mag-worship, pero pagtapos mo, pag binigay mo talaga sa Lord ang lahat. Ano po? Wait lang. Oh, may blessing daw, may blessing. Ayan. Meron daw blessing, sabi ni Ma'am Letty. Di ba, minsan, akala natin, kaya kami talagang todo pa rin kaming gawin yun because we know that God is a great God over our life. We entrust all things sa Lord. Kaya kahit na may problema, santabi ka muna, magwo-worship muna kami sa Lord. Makikinig muna kami ng word. At pagkatapos nun, babalikan kayo ng Lord at ibibigay niya yung pagpapala sa atin. Amen? And even sa mga business din, sabi nga, the Lord will set victory and answered prayer sa lahat. Amen? Meron dito, dun sa time din nila Gideon, sabi nga, nung narinig niya yung prophecy na in-interpret, and Gideon worship God. That's the time, sabi nga na kinonfuse ng Lord yung mga enemy niya. And same thing din sa mga problema natin. Hayaan mo magpatayan yung mga problema natin sa bawat isa. Amen? As we worship God, hayaan mo yung problema natin, problema sa kanila. Basta tayo magpupuri sa Panginoon. Mas masarap yun na ibig sabihin nun, binibigay mo yung tiwala mo sa Panginoon. Na kahit na ano man yung problema mo, sabi nga, ang Lord yung magtataboy niyan sa lahat. Ang Lord ang magtatanggal ano man yung humaharang sa buhay natin, ano man yung humaharang sa finances natin, ano man yung humaharang sa health natin. As we worship God, God will take away everything na humahad lang sa kagalingan mo, anything na humahad lang sa finances mo, anything na humahad lang sa family mo, na ma-save, anything na humahad lang sa family mo na magkaisa, anything na humahad lang sa finances mo, the Lord will take it away as we worship God and as we entrust everything sa Kanya. Amen. And isa ako din sa natawa nung napansin ko yung lahat ng story, even kila Jehoshaphat, they blew trumpet and they shout. Same thing din kila yung times nung sa Wall of Jericho. Kung mababasa niyo yun sa Judges kay Gideon, kung mababasa niyo po yun sa Wall of Jericho, anong ginawa nila? They march. And they shout. Yun lang yung ginawa nila. They march. They worship God. And they shout. Sabi ko, Lord, parang ibang shout yung ginawa nila. And then the Lord spoke to me na hindi lang siya basta shout, pero just like a roar in the Spirit. Amen? Sabi ko nga, oo nga no, Lord, hindi lang yung basta sumigaw sila, pero they're roaring in the Spirit na nagbuwal talaga ng wall. They roar in the Spirit, kaya nalito yung mga kaaway. Amen? Naniniwala ako na hindi lang siya basta sigaw, pero they roar in the Spirit. They shout unto God and they roar in the Spirit. At last, eto po natuwa ako dito. Dito sa end time, kung merong worship na nagbibrings ng freedom because of genuine worship to God. At kung meron sa pangalawa, kung merong worship na nagbibring ng victory sa bawat isa. Ito naman yung buhay ni Daniel, is yung worship that leads nations to God. Grabe yung buhay ni Daniel. Nagulat ako nung sinabi ng Lord yun.
yung worship sa buhay ni Daniel, nag-save, nag-change sa nation. Kung dati si Daniel, kasi mababasa niyo yan sa Daniel chapter 6, verse 1 to 28. Kung dati si Daniel, ano yung inuutos sa kanila? Di ba ang ginawa sa kanila? Nagpe-pray and fasting si Daniel. Pinapatigil siya. Kasi gusto ni Daniel, gusto niya sumunod sa Panginoon eh. Nagpe-pray and fasting siya. So tinutugis siya, ba't yan di kumakain ang gusto natin? Ba't di kumakain ng lechon yan si Daniel noong mga panahon na yun? Kasi lahat sila nakakainan ng lechon. Si Daniel ayaw niya kumain kasi nagpe-pray and fasting siya. Ay, ang ano-ano naman ito. Ayaw kumain ng lechon, lahat tayo nagkakasiyahan. Diba? There's something in the life of Daniel that leads, sabi ko nga, yung worship sa buhay ni Daniel, that leads nation. Nation ang usapan dito. Nation ang usapan dito. Ano yung worship ng buhay ni Daniel na nag-lead sa nation? Grabe. Kung dati sinasabi ni King Nebuchadnezzar na mag-worship dito sa idol na to, eto lang yung i-worship. Lahat ng hindi mag-worship talagang lahat gagamitin para tugisin si Daniel eh. Lahat ng hindi mag-worship, ipapakain dun sa ihuhulog dun sa yungib ng leon. Ang ginawa, nandiyan ilagay sila sa apoy kasama ng kaibigan, nandiyan lahat si Daniel, ipatapon dun sa yungib ng leon. Pero yung worship ni Daniel, hindi nag-change. Pero ito yung worship na nilagay nila sa apoy, ito yung worship na nilagay nila sa yungib ng leon, ito yung end-time worship na dapat meron tayo na magsisave sa nation. Alam nyo ba, dahil sa integrity ni Daniel, dahil sa worship, sabi nga, ano bang meron kay Daniel? Yung worship ng buhay niya na excellence. Nag-save. Kung dati sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, nung nakaligtas si Daniel, nag-iba yung hari. Binago nila. Lahat ng hindi sumamba sa Diyos ni Daniel, yun ang tutugisin. Grabe, buong nation naligtas ni Daniel. Buong nation, parang sabi nga, lahat magsasamba sa Panginoon. And same thing din yan, pakitignan na yung katabi mo. You are a Daniel in the Spirit. Wow, nations will be birthed sa bawat isa sa atin. Amen? Grabe, bawat isa yan, may Daniel, may spirit ng worship ni Daniel na magke-carry ng word ng Lord sa iba. Aabot ng bansa yan. Aabot ng mga kabataan yan. Amen? Aabot na yan ang mga kaluluwa sa Panginoon. Amen? Paulit-ulit yan sinasabi nila Pastora May, sila Oni, yan. Walang tigil yan. Sabi ko nga, Lord, hindi pinawalan ng Lord to. Kung ako, hindi ko may revelation lang sa akin na yung worship sa buhay ni Daniel, nagbibring ng nation. Bawat isa sa atin may nation yan, kaya wag mong babasta-bastahin yan. Amen? Na ngayon nakikita mo lang ganyan yan, pero yan magdadala yan ng maraming tao sa kalangitan. Amen? Amen? Makikita lang natin yan ng ganyan. And sabi ko, Lord, oo nga no, yung worship ng buhay natin, like si Daniel, yung excellent. Isa pa sa compromise si Daniel. Grabe talaga. Kahit na sabihin, huwag ka mag-pray, pero nagpe-pray pa rin si Daniel. Daniel did not compromise. And ganun din. Sabi nga, he is a light to others, kaya na-save yun. And the same thing din sa buhay natin, we are the light sa mga tao sa paligid natin. Amen? Alam ko yung mga iba nagliliwanag na at patuloy magliliwanag. Amen? Ito din yung worship na nagpa-shut up dun sa bibig ng leon. Grabe, kahit sa midst ng apoy, ito yung worship na carry natin dapat. In this end time, Ramanda Shikaya Rararaya. And right now, I want everyone to stand. Rabashikaya Rararabas Andararaya. Rumoshikaya Rararabasikaya Rararaya. Rashikaramanda Rararabashikaya Rararaya.
that in this end times we will carry that. We will carry that such worship sa ating buhay. Ramanda Sikayararaya, that we will worship God in spirit and in truth. Rishikaya Ramanda Rasikayararaya. Yoromondo Sokoro Boshenda. Yerebishikaya. Rabashika Ramanda Rabasikaya. Rabasikaya. That in this end time season, God will raise up in our spirit a powerful worship in our life. Remeshikaya Rabasikaya Raraya. Remenda Sikaya Raraya. Romondo Sokorobo Shikaya Raraya. Rabasikaya. And anything in our hearts right now na alam natin hindi nagbibigay ng papuri sa Kanya. We can surrender it to God. And we will allow the spirit of worship to come sa bawat isa sa atin. Rebeshekaya Yarabasekaya Rabashenderaya that we will allow His presence to change everything in us. That the Lord will increase the worship that is within us. The Lord will increase His spirit. Lalong patitindihin ng Panginoon yung spirit ng worship niya in this season. Remenda rabaseka rabasenda rararaya. Rebeseka yarararabasenda raraya. That we will give everything. That we will give rabaseka yarara all our hearts and our mind as we worship Him. Na wala kang ititira sa buhay mo. That every time that we worship God, we will give everything. Yarabaseka ramanda rabakaseka yarararaya. That we will connect into the Spirit of God. That we will worship Him in the Spirit and in truth. Remenda rabakaseka yaramanda rababababababaya. Remenda rarararaya. That we will encounter God. Rebesek as we worship Him. Rebeseka yaramanda rabababababaseka yarararaya. And we will allow the presence of God Rabaseka yara in worship to connect us to heaven. Rebeseka ramande rebeseka yarararaya. Yarabase ramande rebeseka yarararaya. Remenda rabaseka yarararaya. Yoromoko seka yarararaya. Just worship God. Rabaseka ramande rebeseka yarararaya. Remenda rabaseka yarararaya. Romonda rabaseka rebeseka yarararabaseka. Praise God. The Lord is seeking the true worshiper. Amen. Every one of us, lahat po tayo ay isinilang sa mundong ito at nakakilala sa Panginoon para siya'y pasasalamatan natin at siya'y papurihin natin ng buong puso natin. Ang totoong nag-worship sa Panginoon ay siya yung nagpapasalamat palagi sa Diyos sa pagpuri at pagsamba sa lahat na kabutihan na ginawa niya sa buhay natin, sa lahat na pagpapala niya na kung saan siya ang may gawa, sa lahat na pag-iingat niya, siya ang gumagawa at kumikilos. Iniingatan niya tayo na wala ni isa man mapapahamak dahil sa pagpuri mo sa Diyos. Ano man ang plano ng kaaway, the Lord will receive you
The Lord will snatch you from the death. The Lord will deliver you from any harm of the enemy because of your true worship to God. Lahat tayo ay nakatakda, isinilang sa mundong ito para pasasalamatan at pupurihin natin. Imagine this, isipin niyo mabuti na ang Diyos na kung saan naglikha sa iyo at nagbigay ng hininga sa iyo, Siya ang pasasalamatan natin at bibigyan ng papuri ng buong puso natin dahil Siya ang nagbigay ng hininga sa atin, nag-provide ng lahat ng pangailangan. Siya lahat ang kumilos. That's why, don't be ashamed. Don't be ashamed to worship the Lord. Huwag po kayong mahiya mag-worship, magpuri sa Diyos. Kasi ang totoong nagpupuri sa Diyos, yan ang gusto ng Panginoon. Nakikita niya, gusto niya na pinupuri siya at pinapasalamatan. Labra masika lalaba karaya. Labra magamitin mo, God, nilalang ka ng Diyos para lalagyan ka ng bibig. Lalagyan ka ng salita na kung saan para gamitin ito para magsamba at magpuri sa Diyos. Huwag mong hayaan na kung saan iba ang sasabihin mo o ipupurihin mo. Huwag mong hayaan na iba ang pupurihin mo. Lagi, because God is a jealous God. Labrabo sikalalaman drebayande. Lebramon nikarabo sikalalibakayaya. In Exodus 34:14, sabi nito, for thou shalt worship no other God, for the Lord whose name is jealous God. Siluso ang Diyos. Ayaw niya na iba ang pinupuri natin. Iba ang sinasamba natin. Gusto niya siya lang. Siya lang. Kasi siya ang nag-create sa atin. Siya ang nagbigay ng hininga sa atin. Labramo say kalalabakayan. That's why a true worshiper, purihin natin siya ng totoong pagsamba at pagpupuri sa Kanya. Lermandre ba si kalalaya. Dahil gusto ng Panginoon na marinig sa mga bibig natin na itong ating mga bibig ay i-open natin sa Kanya para siya ay sasambahin. Amen? Lamandre ba si kalalaya. Yes. Let's worship the Lord with all our heart. With all our heart, forget the things. Kalimutan nyo ang mga nakaraan sa buhay nyo because through your worship, the Lord is impressed. Natutuwa ang Panginoon dahil ang pagpuri nyo ay totoo sa Kanya. Okay? With all your heart, ha? With all your heart. For a man, dito tayo makabawi sa Kanya na kung saan buong puso, sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. It's the sound of many waters. It's the sound of worship coming from the town of smoke and hear a sound. Can you hear the sound of heaven? Oh, it's the sound. It's the sound of Worship the Lord with all your heart. Focus your eyes to God right now. Worship coming From the throne. and there are cries, there are cries of adoration as men from every nation. And lift their voice to make
from the throne. Once more, can you hear the sound of heaven? Can you hear the sound? Oh, angels in this place. It's the sound of many waters. It's the sound of worship coming from the throne. And there are cries, and there are cries of adoration as men from every nation worship the Lord and lift their voice to make His glory known. Singing, holy are you, Lord. And holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, and the redeemed worship you now. And holy, holy, holy God, you worship
Jesus, at your feet, God. We lay every ground, so God. We lay every ground before you, Lord. We lay, oh God. We lay every ground, so God. We lay, oh God. Every promise, oh God. We lay, oh God, before you, Lord. Oh, Lord. Only you worthy, oh God. Only you worthy, God. Only you worthy, oh God. We only are you, Lord. Even in the worship time, because you worship the Lord with all your heart in a deeper way, God moved His Spirit to touch the people's heart, to touch the body of everyone na kung saan ang sino may kailangan na paghipo ng Diyos ay kanyang pinagagaling. Sa pamamagitan ng totoo mong pagsamba sa Panginoon, ito ay ang Diyos ay touch, naiipo ang puso niya. Ang gagawin niya is to touch the body of the person who needs healing. Lebramon de Caria. Gusto ng Diyos na kung saan maranasan mo ang malalim na pag-ibig niya sa iyo. Kahit ano pa ang nangyayari sa buhay mo, because of your worship to the Lord. His power will be released so that everyone will be healed, will be encouraged. Amen? This is the lifestyle. Lifestyle po ito na kung saan pagsamba at pagpuri sa Diyos. Hindi mo man siya nakikita, pero He is a spirit looking to everyone, watching to everyone. Lagi po nakabantay ang Panginoon sa buhay natin, guiding us, leading us in the best pathway of your life. Ganun po ang tatay natin sa langit. Ang gusto niya lamang ay totoong pagsamba sa Kanya. Amen? Totoo, walang alinlangan. Gusto niya susuklian natin, nagpapapuri at pasasalamat. Yung totoo na kung saan galing sa mga puso natin. Amen? Amen? That is your Father in heaven. Makikita mo, dahil sa pagsamba mo, the Lord answers your prayer. Amen? Yan ang trabaho ng Diyos natin. Magpalakas, magpagaling, mag-encourage, magbigay ng kagalakan, magbigay ng lahat-lahat. He is the source of everything. Amen? Amen? Kahit nasa labas kayo, wherever you are, sa puso niyo, if you feel worshiping the Lord, just do it. Na ikaw lang at ang iyong tatay sa langit ang siyang nakakarinig. Amen? Yan po ang gusto niya. The heart of a worshiper. Amen? Praise God. Ngayon, praise God. God remind us, pinalaalala sa atin na kung saan lagi natin siyang pupurihin at sambahin. Amen? Gusto niya na kung saan lagi tayo 24 hours nasa puso natin. Amen? Gusto yan, nandito siya sa puso natin 24 hours. Amen? Before kung saan magpahinga, worship the Lord. Bago tayo magtrabaho, lumabas sa bahay, worship the Lord.
Amen? Ano man ang gagawin mo, you're busy, think of God and worship Him with all your heart. Amen? Amen? Because that is a true worshiper. In season and out of season. Kahit may problema, worship the Lord. Amen? At makikita nyo ang pagkilos ng Panginoon at pagkilos siya sa mga challenges nyo at sa mga buhay nyo. Amen? That is a true worshiper. Worshiper who loving God. Amen? Okay, pwede na po kayo umupo. Thank God. Thank you, Jesus. I can feel the presence of God. Naramdaman yung presence ng Lord. Praise God. Okay. Wala si Pastor May. Praise God. Because of the worship, ang worship natin sa Lord ay totoo. Sino po ritong pinagaling ng Lord? Amen. You can shout to the Lord. Sino po yon? Ang in-encourage siya. Sinong pinalakas siya sa mga oras nito? Wala. Meron. I know, I believe. Marami. At alam ko mayroong pinagaling ang Lord. At sino dito ang kung saan sino bago pumunta rito na kung saan ay may naramdaman sa katawan niya? Ako nung pumunta rito, may naramdaman ako sa katawan. But when I worship the Lord touched my body. I remember ito, testimony ito. How God is so good. Kung paano siya napapagaling. Ito totoo ang nangyayari sa buhay ko. Bago ako pumunta noon, 1 week before, dito ko nakita ang kapangyarihan ng Panginoon. 1 week before, babalik na ako sa Middle East para magtrabaho. Sabi ko kay Pastor May, wala pa kami sa ministry. Hindi niya alam ang naramdaman ko. Sabi ko, but me, hindi pa ako gaano marunong manalangin. Sabi ko sa Lord, Panginoon, babalik na ako sa Middle East. Ayoko nang may naramdaman ako ng ganito. Kasi ang dito ko parang mabibiyak na yan. I'm a strong person. Hindi ko nilintana kung ano man ang nararamdaman ko. Pero that time, sabi ko babalik na ako. Sabi ko masakit ang dito ko, parang mabibiyak. Yun pala ay sinusitis na. Mahirap yung may ganon. Tama? Pero nung time na yan, sabi ko, Lord, a simple prayer. Lord, alisin mo ang naramdaman ko na ito kasi masakit. Nahirapan ako huminga. Alam mo, hindi ko na malayan. Kasi ang sinus talagang atake-atake palagi yan eh. Hindi ko na malayan, the Lord helped me. At hindi na bumalik kailan pa man hanggang sa edad ko na ito. Amen? That is the love of God sa tao, sa atin lahat. Amen? That's why remember whatever the goodness of God, ano man sinagot yung prayer mo, yung may challenges ka sa buhay mo, worship the Lord. Amen? Kasi yan ang gusto ng Panginoon. Pinupuri siya na lagi at sinasamba. Amen? Amen? Praise God. Are you blessed? Pero testimony ko yan sa buhay. Na hanggang ngayon, I carry that testimony at the age of 68, 69. Hindi ko na matandaan kasi I felt, parang
because the Lord sustained me. Sister Liti sustained the Lord. Brother Arthur, Brother Rick, God sustained yung mga nangunguna sa church ito para sa gayon, ililid kayo, gabayan kayo sa darating na susunod na henerasyon. Amen? That's why you need to also to honor yung mga elders. Amen? Honor them so that God will honor you too. Amen? Amen? Pray for them. Kailangan namin din ang panalangin ninyo. Amen? And thank you for all those people na kung saan nanalangin sa amin lahat, sa ating mga elders. At narinig ko lagi ang sinasabi ng Lord, pray for one another. Amen? Carry the burden of one another. Amen? Makikita mo, this church will be turned upside down because of what na kung saan yung nasa puso natin na nilagay ng Lord, na kung saan pray for one another, lift up one another, kasi ang Diyos natin ang mag-glorify. Amen? Amen? Makikita nyo sa mga darating na panahon, kakaiba kayo. Marami dito ang pinagpapala ng Diyos. Let's go to worship. Worship in our giving. Amen? Ito po ay pagsamba sa pamagitan ng pagpuri natin sa Diyos, sa pamagitan ng ating pagbibigay sa Lord. Amen? Ang binibigay natin sa Lord, ito ay needs ng church, ng Panginoon, para meron siyang magagamit, masuplayan ang mga kailangan, lahat-lahat ay, lalo sa panahon ngayon, ay merong bayad. Amen? Even our generator, talagang thousands of money ang ginagastos dyan. Para lang tayo ay maramdaman natin na maging komportable tayo. Malaking pera din po ang inaano dyan sa mga fuel. Amen? Amen? That's why we need one another to support and to help this church. Amen? At remember this, lalo na we're preparing for the big project. Big project. Sabihin mo nga, big project. Hindi yun, ano lang, libo. It worth billion ang gagastusin doon. That's why I encourage you, every one of you, be part of that project. Amen? Be part of that project. Be faithful to your giving to the Lord. Para ang sino man naging faithful sa giving sa Lord, the Lord is so very faithful too. Amen? God will bless you too. Hindi ako maniniwala na kung saan, dahil nagbigay ka, hindi ka pagpapalay ng Diyos. Amen? Dito, marami ang pinagpala ng Diyos. Amen? Marami ang pinauunlad ng Panginoon galing sa wala. Amen? Hanggang ngayon, buhay pa rin, nakahinga pa rin. That's God. That's the work of God. Amen? Nagkasakit ka, pinagaling ka ng Panginoon, that's the word of God. Amen? Nag-aral ka, kulilat ka dati, pero ngayon, nasa top level ka. Marami tayong, gusto ko, binabati ko yung ating mga kabataan na nag-graduate. Praise God for that. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay nila because of their hard work in studying, dahil they serve the Lord. Alam mo mga kabataan na ito, grabe, sabi ko nga, ituloy mo yon. Kasi, biro mo, nagtatrabaho pa yan sila dyan sa initan. Hindi nyo alam, pagka-ordinary days, nagtatrabaho sila sa initan para makaroon ng baon. Hindi yan libre. Para may baon sila din, mag-worship pa yan sila, mag-ano pa yan sila, mag-soul ng, mag-winning ng soul. Ganun ang mga youth natin. Hindi sila mga youth na kung saan naglalaro. Amen? Meron nga akong youth dito na pag niyaya ko na kung saan to please Him, lagi ako tinatanggihan. Kala ko tapos na. Ikaw na lang. Ikaw na tayong dalawa. Okay? Ani, wala ka rito.
Honey, Pastor May, nakikinig ka ba? Praise God. Ha? Ikaw magsalita. Kasi ikaw ang panganay. Okay, so let's worship. Naniniwala po ako na sa araw na ito ay magpapagaling ang Diyos because of the worship na tinanggap. There's an open heaven right now. Amen. So we are calling also Kent. So lahat po ng may sakit, alam niyo po, natutuwa po talaga ako I really love worship. So sa oras pong ito, tinatawagan po as we continue worshiping. Sabi nga, there's an open heaven in this place. So ano man ang kailangan mo, mayroon kang sakit, come in front and we will pray and believe that He is the God that healeth thee. Alam niyo, natuwa lang po ako saglit nung song habang nagbo-worship po si Jean. I really love worship. Sabi ko, naalala ko po yung song, Praises the power of heaven, praises the power of heaven, praises the power that opens the door to the King of kings. So as we worship this morning, there's an open heaven right now. And I just want also to testify na mayroon pong isang babae na may problema. Wala na silang makain, wala na yung laman yung palabigasan, habang patuloy siya nagpupuri sa Diyos because there's an open heaven right now. So I'm gonna challenge everyone, ano man po ang pangangailangan mo, come in front at tutulungan kayo namin manalangin. Amen. So as we worship, Lord, especially ang unang tatawagin po natin, yung mga may sakit po. Come, punta po kayo dito sa unahan, and we believe that the Holy Spirit will continue to move. Okay, wag po kayo mahiya. Ang sino man may naramdaman ngayon sa umaga ito. Andito ang presence ng Lord. Ang sino man gusto naipuin ng Panginoon. Just come to this altar. Palakpakan po natin ang Diyos. Lahat po ay pinagaling sa pamamagitan ng pagpupuri. Amen. Amen. So ngayon, pag pumalakpak tayo, ay talagang nakataas ang ating dalawang kamay at tayo'y magpupuri sa Diyos kasi while worshiping, God's doing a miracle. Amen. So lahat ng may sakit ay pinagaling. So iba-ibang criteria po habang nagwo-worship tayo. Sabi ko, Lord, kasi sa totoo lang ako naka-assign sa tithes and offering. Sabi ko, Lord, tithings and offering is a part of our worshiping God. Tama po ba? Nagpagaling ang Diyos, nagpala ang Diyos, kasama na po sa ating financial na pangangailangan. As we give our tithes and offering, it's a sign of worshiping God. Amen! Amen po ba? Lahat po ba ay nagtatithe sa Panginoon? Alam niyo po, saglit lang po, meron akong latest na testimony talaga. Kaya nung nilagay ako doon sa tithes and offering, nangiti po ako. Pumunta po kami the other day sa Bacoor, may pinuntahan kami, and then sinamahan ko po yung isang teacher para sa salamin. So sige lang po, sumama kami. Pagdating po doon sa Bacoor, nung magbabayad na, naghalo-halo po kami. Pastor, halo-halo po ito. Bigla po nung magbabayad na, wala po yung wallet ko. Bakit?
Hindi, sabi ko, walang dyan. Siguro nandyan. Kalkal ako ng kalkal. Wala po talaga. Hanggang sa umalis na kami, buti na lang may pera si Art, ang asawa ko. So alam niyo, sige, relax lang ako, sabi ni Jonah, ang ingay-ingay ni Jonah. O ayan, ikaw ngayon, siyang nag-iingay sa akin. Pag kaming nawawalan, ikaw ang maingay ngayon, ikaw ngayon ang nakaranas. Pero hindi naman po ako kinakabahan. Sabi ko, Lord, hanap. As in, wala na. May laman po, syempre, yung wallet. Medyo malaki-laki ang halaga. Sayang naman. Malaki po yun. So, ang ginawa ko po, sige. Habang naghahanap po, sabi ko, Lord, nagtatights ako Nagtatights po ako. Malaki po yung pera na mawawala. Sabi naman ni Arthur, hayaan mo na. Ang kailangan mo lang doon yung mga ID kasi lahat ng ID ko po ay nandoon. SSS and everything. Ano yan? Oo, ito na nga. Okay. O, tignan mo, lumalabas. Ganun po talaga. Alam ko, Pastor is watching. So yun po, iniisip ko po, sabi ko, relax naman ako. Bumaba na kami. Sige, tumatawag. Sabi ko, hanapin nawawala. So lahat na ng tao na nakasalubong ko, nagkasala ako Baka yung nakasalubong ko, kinuha. Baka yung isa, baka yung doon sa salamin. Tumawag naman yung teacher. Baka po may naiwanan dyan. Sabi ko, may nasalubong. Lahat na ng taong nakakasalubong ko ay pinag-isipan ko na baka sila ang kumuha ng pera. So sige lang po, sige isip. Hanggang sabi ko, Lord, hindi. Paulit-ulit na sinahawakan ko. Nagtatights ako, Lord. Tumatayo nga ako sa tithes and offering. Kaya nangiti ako nung inassign ako ngayon sa tithes and offering. Tapos maya-maya sabi ko, teka muna. Tingnan mo kako, inutusan ko yung teacher. To cut the story, tingnan mo ako doon sa ilalim ng kama. So alam niya na kung saan ko tinatago. Sabi ni Jonah, sa kakatago mo tuloy, hindi mo alam kung nasaan na. So niloloko ako, tapos biglang nakita, hindi ko po pala nailagay yung wallet. Actually, winarningan na ako ni Pastora sa bag na yon. Tuwang-tuwa po ako sa bag na yun, pero walang sarado. Baka hindi yan mawawalan. So to cut the story, nawala po yung kaba ko at believing God na nagtatights po ako. Nag-offering ako sa Lord. Sabi ko, alam niyo, sabi na ng isang teacher, tinago pa sa akin nung huli na. Sabi niya, wag mong sabihin. O ano may nakita kang wallet? Pakikita ko lang po. Kasi may bag ako na green na walang sarado. So alam niyo po, to God be the glory, na talaga ang wallet na ito nahawakan ko ulit dahil naiwanan ko po pala doon sa ilalim ng kama. Sabi niya, kakatago mo ng pera kay Sir Arthur. Ayan tuloy. Sabi ko, I really thank the Lord kasi po yung laman ng pera, andito pa rin po lahat. Amen. So hindi nasasayang. Hindi po nasasayang. Kasi ako, gumaganon lang ako Kasi po alam niyo po, simula po nung naglingkod ako sa Diyos at nagbigay ako sa Panginoon, hindi ko problema ang walang pera. Pag naubusan ng pera, ang gagawin ko po, mag-worship. Amen. Pag nakikita niyo na parang wala. Okay. Blessing talaga. Mukha ko kasi akong blessing wala kayong magagawa kasi doon ako tinawag talaga ng Lord na kung saan during my kahirapan, ni-restore kami ng Lord. At ngayon nasa harvest time po talaga kami sa patuloy na pagbibigay. So ini-encourage ko po ang lahat sa araw na ito. Nag-worship ka na, nagtagumpay ka na. Nagtagumpay tayo, nakakataas na ang iyong kamay. Napapalakpa ka na. Marunong ka na mag-worship. Pero alam niyo po ba, this time sa ating offering, sa tithes and offering, natatawa ko kanina sa mga teachers Hindi ako nagsasalita. So kasi po uwi na sila sa Bicol. Nabigay na kami ng salary. Isa tuwa, oy, ang laki nito. Wala akong totoo to teacher Wala akong narinig. Malaki po ito. Sabi niya, ngayon lang ako nakahawak ng malaki at mayroon pa naunang malaki. Sabi niya, hindi ko narinig sa kanila.
unahin natin tanggalin yung sa Panginoon kasi siya lahat ang nagbigay. Hindi ko naman, no talk lang po ako. Pinakikiramdaman ko lang po. Anyway, this time, wala, kung ayaw niyong ma-shortage talaga sa finances, miracle and worshiping through finances, we really have to obey. Pag may business ka, you have to give the 10% of your income. Pag employee ka naman, you have to give the 10% of your income plus the offering. Amen po ba? So this morning, I'm gonna challenge everyone. Kung nahirapan tayo sa finances, kung nahirapan tayo sa air, kahit na nga po may sakit eh. Kaya tumang-tuwa ako kanina, nagwo-worship eh. Kasi habang may sakit ka, mag-worship ka at huwag niyong kaligtaan na magbigay sa gawain ng Panginoon. Kaya minsan palagi kang nauubusan, hindi ka seryoso sa tithes and offering. Sabi nga, bring your tithes and offering to the Lord and you will see that there's gonna be an open heaven and God will rebuke all the devourer that in your life. Lahat ng mananakmal, yung muntik ng mawala ang wallet, yung papasukin na magnanakaw, nire-rebuke po yan because of our tithes and offering. Amen. So this morning, let's all stand up. Give your best tithes and offering. Lahat ng marunong magtaas ng kamay, magbigay ng tithes and offering para sa Panginoon. Sing. Trading my sorrows, I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. I say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Come on, I invite everyone to stand. Tayo po tayo lahat and we'll worship the Lord and say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. I will give you Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Bless the other Yes, way. Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord. I say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Say, I am pressed but not crushed. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond a curse, for His promise will endure. But the joy gonna be my strength. Though the sorrow may last for a night, the joy comes in the morning. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. And I'm laying them down for the joy of the Lord. I say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Amen.
magdideklara tayo. Amen? Let's declare again. Okay? With all our heart. Okay. Kahit malayo si Pastor May, talagang kahit malayo siya, alam niya kung anong pintig ng church na ito. Amen? She's watching right now. Okay? With all our heart, magdideklara tayo nito. Okay? Okay. With all our heart, we will receive that. Amen? Okay. Worship miracles is coming next week. Okay? Mag-count ko 1, 2, 3. Then, magdideklara tayo. Okay? 1, 2, 3. Worship miracles is coming next week. The higher the praise and worship, the higher the blessings and coming. As you believe, it will be happen. Amen? As you believe, it will happen to you. Amen? Amen? Shiloh family, kapag ikaw manampalataya at maniniwala, ito ay mangyayari. Amen? Amen? Those who are na kung saan naniwala ay mangyayari sa buhay niya. Amen? Amen? Praise God. Thank you, Jesus God. Maraming miracles. Praise God. Let's bless our giving. Sike amate kamasakaya. Lebramonde kerabasoko yamande kamaya kayaya. Lebrete kane momosoko yamarayande. Labrase kemate karaya sakaya. Labakande kemoyete nene momoroboyate kene. Lebrabote keraya sakakaraya. Labratene lamomosike amasatre. Lekante nene mosoko robokiyade. Labrate dende nene momosika la bakaraya. Lebre yemo yeya tene koya sekaya yakaman deke nene nene robokote kene nene ya bararande lobrosite kere bakara bakaya ya. Thank you, Holy Spirit. Our Heavenly Father, God, in the name, you are great and mighty, O God. You are the source of prosperity and the life of your people and children. Sa iyo nanggaling lahat, Panginoon God. Lord, whatever they planted in your kingdom and your ministry, I declare, God, Lord, in your heaven, I declare a supernatural blessings unto their life, God, Lord. Pagpalain mo sila, Panginoon God. Those who walk in faithfulness, God. Lalo na mga tapat, Panginoon God, at faithful sa iyo, God. And they're giving their sacrifices, God. Because they honor you, God, and they love you. Father God, in Jesus' name, return them back, O God, Lord. I declare not only hundreds, I declare not only 1,000s. And I declare, God, Lord, because it is your promise, God, that you will gonna bless your people, God. I declare millions, God, Lord, you will receive. In the name of Jesus, God, no one can stop this, God, Lord, because it is written in the Word of God that everyone who are faithful to God will walk in blessings. They will walk, oh God, Lord, in prosperity. In every areas of their life, oh God, they will be blessed, oh God, as they come in and come
as they come and go out, O God, Lord, in their place, O God, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga tanaw, O God, blessings will follow them in the name of Jesus, O God. Lebra-masika lalabakara-bakaya, lebra-masika lalabakaya, and every family, O God, Lord, na kung saan mayroong mga challenges, O God, Father God, in Jesus' name, O God, Lord, right now, you will gonna take over. Lebra-masika lalabakara-ya, you will gonna save, O God, their loved ones in the name of Jesus, O God. Every family that are not saved, in the name of Jesus, O God, you will gonna touch them, O God, in Jesus' name, O God. No one can stand, O God, Lord, in your presence, because this time, O God, they will gonna search you, O God. They will run, O God, to your presence, O God, and asking you, Lord, to you, O God, na kung saan, Lord, give me, O God, Lord, your passion. Give me, O God, Lord, your will, O God. Give me your love, O God, Lord. Save me in the name of Jesus, O God. And Father God, promote, O God. I declare promotion in the life of your people, O God. Promotion sa lahat ng trabaho, O God. And even their businesses, O God, Lord. I pray and declare, O God, Lord, in the heaven, that you are gonna bless, O God, that you are gonna expand their businesses, O God, Lord, that you will gonna promote, O God, and bring more, O God, Lord, more connection to them, O God, so that they will be blessed, O God, Lord. Thank you, Holy Spirit, for everything. Salamat sa kapangyarihan ng pagpapala mo, O God, sa buhay ng mga anak mo, O God. Salamat, Panginoon God, sa iyo. Salamat, Panginoon, sa malalim mong pag-ibig. Thank you, God. Lord, as they go out in this place, Lord, I declare your protection. The blood, the living blood of Jesus, ay siyang mag-iingat sa kanila, O God. Walang mapapahamak sa kanila, O God. But they will be blessed, O God. They will all blessed. And they will bring big testimony into your feet, O God, Lord. How you are faithful. How you are so good to them. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. To God be all the glory for all the blessings, peace, and joy na kung saan matatanggap ng bawat isa, O God, as they come out in this place. Thank you, Holy Spirit. We bless your name. We glorify your name. Thank you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Everybody will say, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. And we will declare again, okay, immortality, death impossible. Death impossible. Divine health. Divine health. Sickness impossible. Sickness impossible. Divine provision. Divine provision. Poverty impossible. Poverty impossible. Divine protection. Divine protection. Destruction impossible. Destruction impossible. Divine direction. Divine direction. Mistakes impossible. Mistakes impossible. Holy Communion. Holy Communion. COVID-19 and all diseases impossible. COVID-19 and all diseases. Amen. 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 God bless Shiloh family. God bless everyone. God bless CDO. God bless Batangas. God bless Lucina. God bless Makati. God bless all over the world na kung saan ako connect sa church ito. You're blessed. Amen. We are inviting all the father, tatay, papa, pops in the house. Next week po, we will be celebrating Father's Day. Amen. So this is the time for you to invite your father po. Amen. So see you po. God bless. See you in the round.